Welcome back sa ating YouTube channel. Sana magustuhan nyo ang ating bagong nobela. Dahil sa yaman. Kabanata 5. Bakit ka nandito? Sumimangot si Jiang Wonxiu at sinulyapan ang Bentley sa tabi ni Chen Ping. Ngayon lang siya nakalabas sa sasakyan na ito. Ito pa rin ba ang walang kwentang asawa ko? O, ngayon ang mga kumpanya ng paghahatid ng pagkain ay nilagyan ng Bentley upang maghatid ng pagkain. Ako lang. Medyo nagalinlangan si Chen Ping at sinulyapan si Qiao Fugi na nakangiting parang krisantemo sa bintana. Agad na iniunat ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, "Young man, thank you. I found this place thanks to you. Sa susunod na libre ko, ay treat kita sa hapunan at ipahayag ang aking pasasalamat." Magalang na tumango si Chen Ping at sinabing, "Hindi na kailangan, matanda, maaari kang bumalik ng mabilis." Ang pagtatapos ng tono ay nagdadala ng kahulugan ng paghihimok. Hindi gaanong nagsalita si Qiao Fugi, at nakangiting tumango kay Jiang Wan sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay hiniling sa driver na magmaneho ng mabilis. Si Jiang Wan ay tumingin ng mabuti at nagulat. Hindi ba ito ang chairman ng Shengding Group, si Qiao Dong? Ang pinakamayamang tao sa Shangjiang City. Nakaupo talaga si Chen Ping sa iisang sasakyan kasama niya. Kilala mo si Qiao Fugi? Nagtataka namang tumingin si Jiang Wan kay Chen Ping. Nagkibit balikat si Chen Ping at sinabing, hindi alam ng matandang iyon ang daan, kaya gagabayan ko siya para malaman ang daan. Lumang bagay. Ang mga sulok ng bibig ni Jiang Wan ay nanginginig sa galit. Talagang tinawag niyang matandang lalaki ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Shangjiang. Napakabastos. Anong lumang bagay? Iyan ang pinakamayamang tao sa Shangjiang City, ang chairman ng Shengding Group. Binigyan ni Jiang Wan si Chen Ping ng mapait na tingin. Lalong nagiging bulag talaga ang lalaking ito. Habang tinitignan niya ito, mas lalong hindi nagustuhan ni Jiang Wan si Chen Ping, at malamig na sinabi, "Chen Ping, huwag kalimutan, ang tatay ko ay nagtetreat ng mga bisita sa Jocks Ian Pavilion tuwing weekend, pumunta ka at bumili ng mga regalo." "Hindi pa ako pumayag na pumunta," sagot ni Chen Ping. "Ikaw." Sa pagkakataong ito, galit na galit si Jiang Wan na sa wakas ay napag-usapan na niya ang kanyang ama. Sinabi na sa pagkakataong ito ay lalapit si Chen Ping at yuyuko ang kanyang ulo upang aminin ang kanyang pagkakamali, upang hindi siya masyadong mapahiya ng kanyang ama. Gayunpaman, itong si Chen Ping, talagang may ganoong ugali. Kalimutan mo na, pabayaan mo na siya. Naging bulag talaga ako sa pag-ibig sa lalaking ito. Gusto mo bang pumunta o hindi? Nagalit si Jiang Wan, tumalikod, pinilipit ang baywang at pigi ni Xiaoman, at umalis. Tumingin si Chen Ping sa likod ni Jiang Wan, nagpalit talaga siya ng masikip na maong at t-shirt, nakakasilaw talaga ang mabilog niyang puweten, na nagparamdam sa kanya ng pagnanasang manakop. Lumitaw din siya na may suot na pabango at make-up. Nagulat si Chen Ping, pinapanood siyang naglalakad papasok sa isang gusali, may iniisip sa kanyang isipan. Hindi ba bumalik si Jiang Wan sa kumpanya, bakit siya pumunta dito? Saan ito? Hilton Hotel. Depende sa, nagnakaw ba si Jiang Wan ng mga lalaki sa likod niya? Sa pag-iisip tungkol dito, nagalit si Chen Ping, at nagsikap pa rin siyang pumasok sa trabaho, ngunit talagang dumating siya sa hotel. Hindi, tiyak na mag-follow up at tingnan. Si Jiang Wan ay labis na nabalisa ngayon. Una, ang kanyang anak na babae ay nagkaroon ng pagbabalik sa atake sa puso na dulot ng irresponsibleng si Chen Ping, at pagkatapos ay nabalisa siya sa mga gawain ni Cao Jun. Pagkatapos, nang bumalik siya sa kumpanya, isa pang proyekto ang nagkamali. Sinira ng amo ng kabilang partido ang appointment at sinabing dapat siyang pumunta sa Hilton para makipag-usap. Ayaw sumama ni Jiang Wan, ngunit pinagbantaan siya ng isang proyekto, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumama. Iyan ay isang order ng 1,000,000. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. "Hello, Mr. Wang, I'm here. Where are you? Hihintayin kita sa restaurant sa 6th floor. May mahinang boses ng lalaki sa kabilang dulo ng telepono. "Sige Mr. Wang, aakyat na ako agad." Mabilis na ngumiti si Jiang Wan. Matapos ibaba ang telepono, nakahinga ng maluwag si Jiang Wan, tumingin sa elevator ng may pag-aalinlangan, at sa wakas ay nagpas siyang umakyat. Sa sandaling magsara ang pinto ng elevator, lumitaw si Chen Ping sa lobby, at nakita si Jiang Wan na sumakay sa elevator mula sa malayo. Tumakbo siya ng 3 hakbang at 2 hakbang, ngunit naputol ito ng malamig na pagngisi. Hindi ba ito ang aking pinsan na naghahatid ng pagkain, at lahat ng ito ay inihatid sa Hilton?" Nilinggan ni Chen Ping ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita niya ang isang maganda at nakaistilong mag-asawa na magkayakap.
Nag-cross-arm ang dalaga at sumandal sa mga braso ng isang gwapong lalaki na may taas na 1.8 metro na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Jiang Ling. Bahagyang sumimangot si Chen Ping, at hindi niya nakalimutang sumulyap sa sahig kung saan huminto ang elevator, ang ika-6 na palapag. Lumapit ang dalaga at ngiting nanunuya, "Pinsan, nagkataon lang, makikilala kita dito, mukhang napakalawak ng negosyo mo." Ang pangalan ng babae ay Jiang Ling, at siya ay pinsan ni Jiang Wan. "Freshman pa lang ako this year, at lumaki na ako sa slim figure na may napakalakas na dibdib." "Ling Ling, sino ang taong ito?" Nang-aasar na tanong ng gwapong lalaki sa tabi ni Jiang Ling. Agad namang ngumisi si Jiang Ling at sinabing, "Aking pinsan, hindi ba't sinabi ko sa iyo noong huling beses na nabigo ang negosyo at nagpunta siya upang maghatid ng pagkain, at hiniling niya sa akin na humiram ng libo-libong dolyar, ngunit wala pa rin binayaran ito." Laging mababa ang tingin ni Jiang Ling sa pinsan niyang ito, sayang naman. "Palagi kong nararamdaman na para siyang pulaka na umaakyat sa mataas na sanga ng aking pinsan. Mas mabuting sabihin na pinakasalan niya ang kanyang pinsan kaysa pakasalan siya. Nakakahiya. Haha, siya yung pinsan na binanggit mo. Damn, he is so stupid." Tumawa ng malakas ang bata na may mas sarcasm sa kanyang mga mata. Medyo masama ang loob ni Chen Ping. "Paano ko sasabihin na ako ang iyong pinsan? Ano ang ibig sabihin ng Jiang Ling? Ipahiya ang iyong sarili sa mga tagalabas. I will pay you back your money. May gagawin pa ako ngayon, kaya hindi ko na kayo sasamahan." Ngumiti si Chen Ping. Kung tutusin, siya ay pinsan ni Jiang Wan, kaya bilang asawa ng kanyang pinsan, kailangan pa rin niyang magtiyaga. Kung alam niya, siya na ngayon ang tagapagmana ng pinakamalaking konsorsyum sa mundo. Anong klaseng ekspresyon at reaksyon ang mayroon itong pinsan? Tao, laging napakababaw at walang alam. "Bayaran mo ako. Hindi ko rin inaasahan na babayaran mo ako. Sa sweldo mo sa paghahatid ng pagkain, sapat na ba ang pagpapagamot kay Millie?" Ngumisi si Jiang Ling. Sayang ang pinsan. At ang maliit na asong iyon ay hindi dapat ipinanganak. Oo, mababa ang tingin ni Jiang Ling kay Chen Ping, at natural na minamaliit ang anak ni Chen Ping. Nang marinig ito ni Chen Ping, unti-unting naging malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. "Jiang Ling, pinsan mo pa rin naman ako, hindi ba masyadong impolite para kausapin mo ako ng ganito?" Hehe. Tumawa si Jiang Ling, at sinabing, "Hindi ko inamin na asawa ka ng pinsan ko. Umakyat ka lang sa pinsan ko at pumasok sa pamilyang Jiang ko. Walang hiya." Ginagamit pa rin niya ang kanyang pagkakakilanlan para pigilan ang kanyang sarili, at hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili. Wow! Banibisita niya ang manugang. Nagulat ang kasintahan ni Jiang Ling. Tao, walang kwenta talaga ang ginagawa niya. Kinaway-kaway ni Jiang Ling ang kanyang kamay, hinayla ang kanyang kasintahan, at nang uuyam na sinabi, "Kalimutan mo na ito, Kuya Huwei, umalis na tayo." Pagtayo kasama ang isang tulad niya, pakiramdam ko ang hangin ay mabango. Nanlamig ang mga mata ni Chen Ping, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, pinagmamasdan si Jiang Ling na iniindayog ang kanyang puwitan, na ikinakabit ang kanyang kasintahan. Nagbubulungan pa ang dalawa. Walang kwenta talaga ang cousin-in-law mo. He's not my cousin's husband. If you say it again, tatalikuran na kita. Tuldok-tuldok-tuldok. Huminga ng malalim, huminahon si Chen Ping, hindi siya dapat kasing alam ng isang bata. Tumalikod, at agad na tumakbo papunta sa elevator. Ika-6 na palapag. Nag-ikot si Chen Ping ng malayo bago niya nakita ang figure ni Jiang Wan sa labas ng glass wall ng isang western restaurant. Umaasa ako. Ang pinaka-napupuot na bagay ay nakita kaagad ni Chen Ping ang isang mataba, mamantika, kalbong lalaki na nakaupo sa harap ni Jiang Wan, na inaabot upang hawakan ang kamay ni Jiang Wan na may kahabag-habag na ekspresyon. Ang pag-ibig ay isang liwanag. Berde. Hindi kahanga-hanga sa lahat. Galit na galit si Chen Ping. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Jiang Wan. Sa restaurant, magalang na tinanggihan ni Jiang Wan ang kabaitan ni Mr. Wang, ngunit ang kabilang partido ay hindi sumuko at gustong hawakan ang kanyang kamay ng ilang beses. Sa pagkakataong ito rin ay biglang tumunog ang kanyang cellphone na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makahinga. I'm sorry, Mr. Wang, sasagutin ko ang telepono. Pagkatapos magsalita, tumayo si Jiang Wan at naglakad palabas ng restaurant. Pinaikit ni Mr. Wang ang kanyang maliliit na mata, at nanatiling nakatitig sa likod ni Jiang Wan. Ang mabilog niyang puwitan na kasing bilog ng gilingang bato ay umindayog na hindi niya napigilan. Ngayong gabi, dapat kong durugan ang mapagmataas na babaeng ito sa ilalim ng aking katawan. Hello, Chen Ping? Anong problema?
Tumayo si Jiang Wan sa labas ng pinto ng restaurant. Nasa tapat mo ako. Biglang inangat ni Jiang Wan ang kanyang ulo at nakita si Chen Ping na malamig na nakatitig sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo niya, nagtataka sa kanyang puso, bakit siya nandito? Sinusundan mo ba ako? Lumapit si Jiang Wan, natatakpan ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha, at malamig na sinabi. Nabangga ko si Chen Ping sa ibaba, at ngayon ay nabangga ko siya sa pinto. Ano ang hindi sinusubaybayin? Well, Chen Ping, ginagawa mo na talaga ang kasuklam-suklam na bagay ngayon, naglalaro ng stalking. 2 beses tumawa si Chen Ping at sinabing, wala akong oras para sundan ka, napadaan lang ako. Habang nagsasalita, sinulyapan niya ang matabang lalaki sa restaurant at nagtanong, sino siya, mas mahalaga pa sa mga butil ng bigas. Sa halip na pumunta sa ospital, tumakbo sa labas at makipagkita sa isang malaking matabang lalaki. Jiang Wan, sapat ka na. Si Jiang Wan ay labis na hindi nasisiyahan sa tono ng pagtatanong ni Chen Ping, ngunit ipinaliwanag pa rin niya, kasosyo ng kumpanya, pag-usapan natin ang negosyo. About business, I think he's messed with you. Are you talking about business or flirting? Tanong ni Chen Ping. Nagdilim ang mukha ni Jiang Wan, hinailan ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib, at sinabi niya sa naiinis na tono, Chen Ping, ano ang ibig mong sabihin? Nagdududa ka ba sa akin? Araw-araw akong nagsusumikap para lang kumita ng mas maraming pera para sa paggamot ng mga butil ng palay. Ikaw, magpadala ka ng bigas araw-araw. Takeaway, nangangako ka ba? Hayaan mong iyuko mo ang iyong ulo sa aking mga magulang, umalis ka na ba? Isa kang duwag. Habang sinasabi niya iyon, ang emosyon ni Jiang Wan ay halatang nabalisa, tumulo ang mga luhas sa kanyang mga mata, lumingon siya, sumangot at sinabing, kalimutan mo na ito, walang silbi na sabihin sa iyo, hindi na ako babalik ngayong gabi. Hindi babalik, namamaga si Chen Ping, sa labas ka ba magpapalipas ng gabi? Kasama nitong taong grasa, paano kung matulungan kita? Sabi ni Chen Ping. Nang makita si Jiang Wan na ganito, nahulaan ni Chen Ping na ang negosyong ito ay hindi madaling pag-usapan, at malamang na pinagbantaan siya ng kabilang partido. At the same time, nagilty siya na mali talaga ang ugali niya kanina. Anong maitutulong mo sa akin? Pwede mo ba akong dalhan ng order na 1 million? Ngumiti si Jiang Wan ng walang pakialam. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Chen Ping. Hindi ba 1 milyong order lang, kaya ko na. Chen Ping daw? Hindi siya kapos sa pera ngayon, basta magsalita lang siya, mabibili ang kumpanya ni Jiang Wan, lalo pa ang 1 milyong order, 1 piraso ng cake dish. Chen Ping, tama na para sa iyo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa aking mga gawain. Malamig na sabi ni Jiang Wan, saka tumalikod at pumasok muli sa restaurant. Wala akong pakialam. Anyway, asawa kita. Tumingin si Chen Ping sa likod ni Jiang Wan, ngumiti ng pilit, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono, Kabanata 6. Hindi nagmamadaling tinawagan ni Chen Ping si Kiao Fugi, Old Kiao, tulungan mo akong malaman ang tungkol sa kamakailang proyekto ng kooperasyon ni Jiang Wan sa Bekang Pharmaceuticals, kung mayroong order na 1 milyong yuan, at alamin kung anong kumpanya ang kabilang partido, sino ang may pananagutan. Sa kabilang dulo ng telepono, ang magalang na boses ni Kiao Fugi ay dumating, na nagsasabing, Guro, ang Bekang Pharmaceutical ay isang negosyo na namuhunan ng pamilya. Hihilingin ko kay Huang Dong ng Bekang na bisitahin ka ng personal. Nuo, ang Bekang Pharmaceutical ay talagang isang negosyo na namuhunan ng pamilya. Magaling, tatay ko. Biglang nagsisi si Chen Ping na hindi niya minana ang negosyo ng pamilya ng mas maaga. Hindi na kailangan magmadali at suriin, hayaan ang kabilang partido na magbigay ng berdeng ilaw sa lahat ng paraan, huwag ipahiya si Jiang Wan, mataray na sabi ni Chen Ping. Master, iminumungkahi ko talagang bumili ka ng diretso sa kabilang kumpanya. Hindi ka kapos sa pera. Iminungkahi ni Kiao Fugi. Umaasa ako, bilhin ito. Gaya ng inaasahan, mayordomo siya ng isang mayamang pamilya. Matandang Joe, napakaingay mo na ba ngayon? Naiintindihan mo ba ang Loki? Kung gusto kong bilhin ito, kailangan ko bang maghintay ngayon? Galit na sagot ni Chen Ping. Sige young master, bigyan mo ako ng 10 minuto, nahihiyang sabi ni Kiao Fugi. Sa sandaling ibinaba ang telepono, agad na tinanong ni Kiao Fugi ang kanyang sekretarya na ipaalam kay Chairman Huang He ng Bekang Pharmaceutical. Sa sandaling matanggap ni Huang He ang tawag mula sa sekretarya ni Kiao Fugi, ang kanyang buong katawan ay nasa sabik, Dr. Kiao, ano ang kailangan mo sa akin? Ito ang pinakamayamang tao sa Shangjiang City. Chairman ng Shengbing Group. Gaano karaming tao ang gustong makasama siyang kumain?
Huang Dong, hindi sa may negosyo ako sa iyo, ang young master ko ang may negosyo sa iyo. Sabi ni Kiao Fugi sa telepono, na may banayad na tono at hindi mapag-aalinlangan ng kamahalan. Hindi naman, si Kiao Fugi ang pinakamayamang tao sa Shangjiang City. Magalang ito sa harap ng young master, ngunit sa harap ng mga tagalabas, ito ay isang amo. Natural, dapat may heirs. Bata, guro. Si Wang Yi ay nakaupo sa opisina ng chairman ng Bikang Building sa sandaling ito, ganap na nakatulala at pinagpapawisan ang buong katawan. Young Master ni Kiao Dong. Mayroon talagang Young Master sa ibabaw ng pinakamayamang tao sa Shangjiang City. Nakakatakot kaya? Ano bang problema ng rebel tong iyon na naghahanap sa akin? Maingat na tanong ni Huang He, sa takot na galitin si Kiao Fugi kung hindi siya mag-iingat. Nariyan si Jiang Wan sa iyong kumpanya, sino ang kliyenteng nakontak niya kamakailan? Tanong ni Kiao Fugi. Huwag alam niya na si Jiang Wan, ang Deputy General Manager ng Marketing Department, isang malakas na babae, ay pinagnanasaan siya sa mahabang panahon. Gayunpaman, siya ay may asawa. Pero di bale, mas masaya ang mga dalaga. Kaagad, si Huang He ay pawis na pawis, at tumakbo hanggang sa Marketing Department. Natahimik ang buong Marketing Department staff ng Bikang Pharmaceutical Co., Limited, nang makita nila si Huang He. Nasaan si Vice President Jiang? Tanong ni Huang He. Nasa labas si Vice President Jiang para talakayin ang negosyo. Sagot ng isang empleyado. Aling negosyo ng kumpanya? Tanong ulit ni Huang He. President Wang Haiwang ng Liseng Pharmaceutical. Sagot ng empleyado. Direktang kinuha ni Huang He ang telepono, tumalikod at tumugon ng may paggalang, Dr. Kiao, si Wang Dahay mula sa Liseng Pharmaceutical. Okay, I see. Pagkatapos magsalita ni Kiao Fugi, direktang ibinaba niya ang telepono. Susunod, ginamit ni Kiao Fugi ang kanyang kapangyarihan para direktang bigyan ng babala ang Liseng Pharmaceutical. Si Kiao Fugi ay naging kasambahay sa loob ng maraming taon, kaya natural niyang malalaman kung ano ang iniisip ng young master. Si Wang Dahay, na mas malakas kaysa sa industriya ng pharmaceutical, ay natatakot na masaktan niya ang young master. Makalipas ang 6 na minuto, si Chen Ping, na babalik sa ospital, ay nakatanggap ng tawag mula kay Kiao Fugi, guro, na ayos na ang usapin. Well, huwag mong sabihin kay Jiang Wan ang tungkol dito, at sabihin sa iba na tumahimik din, ayaw kong makarinig ng gulo, sabi ni Chen Ping. Naiintindihan ko, young master, keep a low profile. Napangiti si Kiao Fugi. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Chen Ping sa gusali ng ospital sa harap niya at ngumiti ng pilit. Jiang Wan, paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo ako matutulungan. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagtulong sa iyo ay isang pangungusap lamang. Kung alam mo balang araw na tinulungan kita, ano ang magiging ekspresyon mo? Bumalik ang kanyang tingin sa Western Restaurant sa ika-6 na palapag ng Hilton. Si Wang Dahay ay umiinom ng sobra sa sandaling ito, at ang kanyang mga kamay at paa ay nagsimulang maging hindi tapat. Vice President Jiang, minamaliit mo ba ako dahil kumakain ka lang at hindi umiinom? Sabi ni Wang Dahay na may seryosong tono sa mukha. Nagmamadaling nagpaliwanag si Jiang Wan na nakangiti, Mr. Wang, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon at hindi ako makainom. Nakakainis talaga tong taong grasa na sa sarili niya. Vice President Jiang, simula nung sinabi mo yun, tapos wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig na bamantong hininga si Wang Dahay, at nagbanta, Vice President Jiang, dapat mong malaman na hindi lang ang iyong pamilyang Bikang ang gustong makipagtulungan sa amin, ngunit maraming tao ang nagmamakaawa na makipagkita sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sumimangot si Jiang Wan, at nag-aalinlangan na tumingin sa red wine sa mesa. Well, I'll have drink with Mr. Wang. Sa sinabi nito, kinuha ni Jiang Wan ang bote ng red wine at nagbuhos ng baso. Nakangiting tumingin si Wang Dahay sa babaeng ito na si Jiang Wan. Sa ilalim ng liwanag, talagang kaakit-akit siya. Nasusunog ang pagnanasa. Pinatay ito ni Jiang Wan sa isang lagok, Mr. Wang, okay lang ba ito? Kita mo, ang ating pagtutulungan. Vice President Jiang, huwag kang mag-alala tungkol dito, bakit hindi tayo umakyat at mag-usap ng dahan-dahan. Buong isiniwalat ni Wang Dahay ang kanyang layunin ngayong gabi. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, hindi matapat na hinawakan ng kamay ni Wang Dahay ang binti ni Jiang Wan, at gustong pumunta pa. Na-snap, diretso na tumayo si Jiang Wan, at galit na sinampal ang kabilang partido, Mr. Wang, mangyaring huminto sa katamtaman. You bitch! How dare you hit me? Umirap si Wang Dahay, galit na bumangon, at akmang sasampalin ako ng kanyang mga kamay.
Jingle bell. Napatigil siya sa mabilis na pagtunog ng telepono. Hinawakan niya ang telepono sa mesa, tumingin kay Jiang Wan na aalis, at umungol, sino ba yan? Wang Dahay. Bakit mo ako kinakausap? May galit din na ungol sa kabilang dulo ng telepono. Mr. Lee? I'm sorry. I'm sorry. Ilang tindera na lang ang tumatawag sa akin. Ano ang gusto mo sa akin? Agad kumilos si Wang Dahay na parang apo. Itong si Li Dong ay ang chairman ng Liseng Pharmaceutical, ang kanyang agarang boss. Bakit niya tatawagin ang sarili niya? Bagamat sinira niya ang kanyang mabuting gawa, hindi nang ahas si Wang Dahay na magsabi ng kahit ano. Ano pa ba ang itatanong mo sa akin? Sinadya mo bang harangin si Vice President Jiang ng Bikang Pharmaceutical sa pagtutulungan? Galit na tanong ni Dong Li. Ngayon lang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kiao Fugi, Kiao Dong, ang pinakamayamang tao sa Shangjiang City. Puno ng pambubugbog ang mga salita. Wang Dahay, maglakas loob na sakta ng isang malaking tao. Ayaw mo pang mabuhay. Director Lee, paano mo nalaman ang tungkol dito? Natigilan si Wang Dahay. Hindi kaya nagsampa ng reklamo si Jiang Wan. Hindi dapat siya ay isang maliit na vice president ng marketing department at hindi siya qualified na makipag-usap kay Li Dong. How the hell did I know? Ayaw mo ng manggulo. Si Li Dong ay talagang galit na galit at sumigaw, ang ating pakikipagtulungan kay Bikang ay tapos na. Gayon din, nagmamadali kang humingi ng tawad kay Vice Presidente Jiang, humingi ng paumanhin ng personal, kung hindi mo makuha ang kanyang kapatawaran, hindi mo na kailangang bumalik sa kumpanya, lumabas ka lang. Na-snap, nang ibaba ang telepono, napatulala si Wang Dahay. Masasabi niyang galit na galit si Li Dong. Nang walang karagdagang abala, tumakbo si Wang Dahay palabas at naabutan si Jiang Wan sa harapan, Vice President Jiang, mangyaring manatili. Lumingon si Jiang Wan at tumingin kay Wang Dahay na may kaunting takot, Mr. Wang, ano ang gusto mong gawin? Si Wang Dahay ay parang apo na ngayon, tumatango at yumukod ng mga kamay upang humingi ng tawad, Vice President Jiang, pasensya na, nalito ako ngayon lang, malapit nang pipirmahan ang ating kooperasyon, at sana ay patawarin ako ni Vice President Jiang, ang aking pansamantalang pagkahumaling. Nagulat si Jiang Wan, tumingin kay Wang Dahay ng may pagtataka, at namamangha, Mr. Wang, seryoso ka ba? Ito ay isang utos na pinaghirapan niya ng isang buwan, 1,000,000. Mayroong libo-libong mga tagumpay sa aking sarili. Ang bayad sa paggamot para sa mga butil ng palay ay maaayos din. Sa loob lamang ng 10 minuto, pumirma si Wang Dahay ng kontrata kay Jiang Wan. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis na si Jiang Wan ay hindi naka-recover mula sa pagkabigla. Mr. Wang, ibig mong sabihin, binigay sa'yo ng chairman mo. Naguguluhang tanong ni Jiang Wan. Sa oras na ito, nanatiling nakangiti si Wang Dahay, at sinabing, oo, Vice Presidente Jiang, kilala mo ako, matagal nang sinabi sa akin ni Mr. Lee na halos tinangay ng baha ang Dragon King Temple. Tumango si Jiang Wan sa pagkalito, paano niya nakilala si Dong Li mula sa Liseng Pharmaceutical. So, sino ang tumulong sa kanya? Baka si Cao Jun. Kinaumagahan, sinabi ko sa kanya ang tungkol dito. Hindi, kailangan mo siyang tanungin. Sa pag-iisip nito, walang kamalay-malay na ikinumpara ni Jiang Wan sina Chen Ping at Cao Jun, at natural na napupuot pa kay Chen Ping. Napakawalang kwenta ng asawa ko. Sa oras na ito, hindi alam ni Chen Ping na pagkatapos niyang tulungan si Jiang Wan na lutisin ang kanyang mga problema, hindi talaga naintindihan ng huli na ang kanyang karibal na si Cao Jun ang tumulong sa kanya. Kung alam mo ito, malamang na masusuka ka ng dugo. Tanghali kinabukasan. Pumasok si Chen Ping sa isang Bentley sa labas ng ospital. Gumawa ako ng appointment ngayon para makipagkita sa mga taong kasama ni Kiao Fugi. Sa sandaling si Chen Ping ay sumakay sa kotse at umalis, may isang batang babae na may kaina hinalang tumingin sa kanya sa hindi kalayuan, at bamulong, ang likod ay medyo kamukha ni Chen Ping. Dumating si Jiang Ling sa ospital para bisitahin ang anak ng kanyang pinsan ngayon. Labis siyang nag-aatubili na pumunta rito, ngunit sinabi ng kanyang mga magulang na hindi magalang na hindi bisitahin ang laman at dugo ng pamilya Jiang. Hindi, nakita ni Jiang Ling si Chen Ping na sumakay sa kotse pagdating niya sa pasukan ng ospital. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakasakay sa ganoong karangyang sasakyan ang kanyang walang kwentang pinsan. Ito ay isang Bentley. Sa makatuwid, hindi ito sineseryoso ni Jiang Ling, at pumasok sa departamento ng inpatient ng ospital. Sa pagmamaneho ng Bentley, tamad na nagtanong si Chen Ping, Old Kiao, sino ang kakilala mo ngayon, nakakagulo ba? Magalang na sumagot si Kiao Fugi, Guro, huwag kang mag-alala, siya ay isang collector sa China, at siya ay maituturing na kaibigan ko.
Bakit ko nakita ang kaibigan mo? Tanong pabalik ni Chen Ping. Hoy matandang Joe, Brokeback Mountain. Matanda ka na, naglalaro pa rin ito. Napangiti si Kiao Fugi at sinabing, Young Master, ito ay isang maliit na negosyo na may halagang 1 bilyong yuan. Kailangan mong matuto mula rito upang mamanahin mo ang mga ari-arian ng pamilya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, hindi naiwasang tumangala si Chen Ping kay Kiao Fugi. 1 bilyong negosyo, maliit ba itong negosyo? Nilabanan niya ang pagnanasang magreklamo, at sinabing, Matandang Kiao, alam mo ba kung paano namatay ang baka? Hindi maganda, 7 taon nang hindi nakikita ang mga lumang gamit, at lalo pang nagiging bongga. Bilang tagapagmana ng isang mayamang pamilya, talagang nag-ilusyon siya ng takot.